Ma'am, ito po yung natapos na. So, yan, sinasunod namin pagsako yung buhangin. Tapos yung dito, ma'am, sa mga gilid na yan, yan po ay ating hinahati talaga yung breaker. So, nakaminus na rin po dyan yung plastering natin. Same po dito sa kabilang kapitbahay po. Para po wala tayong magiging issue sa mga kapitbahay. So, yan po. Ang swerte nyo nga, ma'am, kasi lumihis sa inyo yung ano ng meral ko. Ano kasi yan, kapag may movement, gagalaw doon yung pader mo. So, ano po, kahit anong gawin mo, talagang magkakaroon ng moisture yung pader. Kasi nga, may movement naman talaga yung lupa. So, yan po yung natapos namin ngayon. So, bali, ito po, last na patong na po yan. Ang kasunod po niyan is beam na po. Paikot. So, ito lang po, may dalawang patong po putong sa gilid ng padal yung overhead. Bali, bukas po ang gagawin nila ay magpupurmas ng 4 na poste din, magbubuhos. So, dito ma'am, ito isang patong lang. So, hindi ko muna pinatuloy hanggang dulo kasi nga, aayusin pa namin yung black pipe dyan na yung sa drainage. So, aayusin pa po muna namin yung bago po ipatuloy yan. So, dito kasi ma'am, i-drop natin siya. Hindi natin ipapantay dun sa flooring sa loob kasi ito nga po yung magiging gate nyo. So, ito naman po, yung side na to, yung, which is yung magiging tindahan nyo. Ito po yung pantay dun sa loob na flooring. Kaya, hindi sila magkalit din. Ito nakadrop, ito po pantay na sa loob. So, dito sa tubig, ma'am. So, dalawang patong lang muna, ma'am. Maano natin yan kapag, di ba po, sabi ko sa inyo, ang usapan natin is dalawang patong. So, maano po natin yan, ma'am, kapag nagpantay na po kami ng flooring, kapag na-layout na po yan. So, pwede naman po tayo mag-add kasi nandiyan pa naman po yung mga bakal, hindi naman po natin siya pinutol. Then pagdating po dito sa tubig, kung mapansin nyo po yung tubig niya ma'am nakaganyan. So, may ano lang po yan, mayroon siyang space sa ilalim kasi nga aayusin pa namin siya. Kumbaga, kung may plan kayo ma'am maglagay po dito ng gripo sa labas, inform nyo lang po ako kasi po pag inayos po namin yan, nilugtungan namin yung water line na yan para po maayos namin to kasi po para naman siyang kwintas. So, sa labat naman siya ang pangit tingnan sa labas. So, then, ayun po, ibaba pa namin siya kasi kung mapansin nyo po, pag yan po nag-flooring tayo dito, manipis po yung flooring yan o di kaya masama mo yan, baka umangat pa yan sa flooring. So, ibaba pa namin siya, gagamit kami ng elbow, ibaba namin siya para maibaon po sa flooring. Then, ito na po yung sa ano ma'am. So, yan po yung poste natin. So, bali, dalawa sa dulo. Yan. So, dito ma'am, ito ma'am kung mapansin nyo, pinabuhusan ko siya ng hanggang dyan sa dalawang atong kasi nga para hindi ako pa ulit-ulit naglilinis nung poste kasi hindi talaga siya maiwasan. Nahuhulugan siya ng lupa. So, pinaano ko na lang kahit hanggang dyan muna. Kasi para po hindi na siya maano ng lupa kasi ano talaga yan. Kumbaga bago kan magbuhos po, inaalisan namin siya ng lupa. Then, dito po ma'am, so same. Tie beam sa baba, then 1, 2, 3 tatlong patong din kami horizontal. So yung horizontal po na yan is nakakonect po dito kasi same dito 1, 2, 3 so horizontal. So ayan po, kung makita nyo siya ma'am, naka-eskwala siya. Then ito po, yung katulad ng sinabi ko po sa inyo may dalawang pundo po siya na 12mm. Then ito ma'am, same nga 1, 2, 3, then horizontal po ulit. Then 1, 2, 3, horizontal lang po yan. Kahit po putol yan, kahit po isa lang po yan, nilalagyan pa rin po namin yan siya ng horizontal. So ito na po ma'am yung naging usapan natin po na magiging window nyo. So ginanyan ko lang po. So bali isang patong na lang po, then overhead na po na dalawa. So gano'n na po kalaki yung inyong window kasi yun nga po yung sabi nyo na for ano lang po, for future na baka gawin nyo nga po siyang kwarto. So, madali na lang siya i-close. So, madali na lang siya lagyan ng window kung ano man. So, grills, yung sabi nyo po na i-grills lang muna siya. Then, ma'am, ito po, yung ano natin na dapat po is, ang sukat po pala nito, ma'am, is nasa 1 meter. So, almost 1 meter po, mga siguro 110. Nag-adjust po kasi kami ma'am kasi po doon sa video yung sinend ko sa inyo sa una
In-adjust po talaga namin kasi pag hindi po, baka po matibag na to. Kasi nga po, di ba po, tiniktik po namin yan para po makakaano yung hollow block. So yun nga po, saglit lang siya, butas na agad. So, buti na lang nag-adjust po tayo kasi kung hindi, damay na po ito dito na part. So yan po, ito pong bakal na to is nakatusok din po yan doon sa dulo. So, inano namin siya, chiniping, tinusok po talaga siya doon, nakatusok siya. Then ito po pala is meron po itong tie beam. So baka magtaka na, ba't ganoon walang, may tie beam na po iyan. So bago po yan nilapatan ng hollow blocks at saka binuhusan. May video po ako niya na bukod sa aking kliyente na sinend na para po makita niya na gano'n yung ginawa doon sa ilalim. Kasi kagaya nito hindi niya na po makikita. So bago pa po yan nalagyan, may advance video na ako na isisend sa client ko para makita niya na gano'n yung ginawa doon sa ilalim. Na hindi lang siya basta nilagyan ng hollow blocks o di kaya tinusukan ng bakal. So kung makita nyo ay tatatlo na lang yung nakikita yung bakal. Kasi nga, nandito na siya yung pinaka last part. So nandito na. Hindi ko na siya pinadugtungan kasi nga opening na siya para sa window. So ayan po. Then dito po sa likod, nakapagbuhos na po ng poste. So kung mapansin niyo po, nagsisimula na rin sila para sa beam na po iyan. Yung isasampa na po dyan sa taas. So yan po yung mga poste na buhusan na. So isa, dalawa, tatlo, apat. So buhos na po yan. So ang gagawin bukas po yung harap. Pagka natapos po yung harap, for mas medyo matagal-tagal po yung kasi kung mapansin niyo po doon isang buo. Wala siyang ano. Ito kasi dito na lang yung pinormasan natin. Ito lang yung medyo buo. Then dito sa part na to, ito na lang ang pinormasan kasi nga meron na po kayong katalikuran. Then ito na lang din po yung buo. So sa labas kasi puro buo yung dalawa since walang nasa front siya. So ito po ma'am yung sa ano po siya, sa beam. So ganun po, 6 pa rin po yan siya na bakal. Then, ang stirrups niya is 10mm. So, dyan po yan, ma'am, isasampa. Itong hinahanda po nila na to is, dyan po yan, naka-ready. Yan, para dyan. Then, yung dito, yung side dito, at saka yung dito po. So, yan po yung i-ready po nila na yan. So, bali po, itutuloy yan bukas kapag natapos po yung ano sa labas. Formas ng poste at saka yung pagbubuhos po. So, saka po yan siya bukas itutuloy. So, dito na lang po yung aming update. So, ito po yung aming 1 week. So, 1 week na namin siya. Thank you po.